Si Arthur Del Sopero, sa loob ng kanyang pamamahay, ay nakasuot ng simpleng damit na tila isa lang itong manggagawa at abala ito sa pagbuklat ng mga dokumentong galing sa pabrika ng asukal. Malamig ang kanyang tinig, matalim na parang walang saya. Sa edad na 32, matagumpay nang naibangon ni Arthur ang kanilang negosyo mula sa pagkalugi. May kapatid sana siyang katuwang, ngunit tila wala itong pakialam. Ito ay si Magnus. Ibang-iba ito kay Arthur kahit na mas matanda ito sa binata. Si Arthur bagaman mabait ay kilala sa pagiging istrikto, tahimik, ngunit mabangis pagdating sa negosyo. Sir, dumating na po si Don Cueco. Mahinahong sabi ni Ramon, ang katiwala ni Arthur. Itinaas ni Arthur ang kanyang paningin. Walang bakas ng gulat o tuwa. Tanging malamig na tingin lamang. Papuntahin mo rito at sabihin mong walang ibang papasok habang kausap ko ang Don Cueco. Habilin niya dito sa tauhan. Maliwanag po, sir. Tugon ng lalaki. Hindi nagtagal ay pumasok na ang matandang Don at nakasuot ito ng mamahaling Amerikana. Mayabang ang tindig at tila ito ang nagmamay-ari ng lugar sa kayabangan ito. Arthur Del Sopero. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang kanaisan kong makausap ka. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong nagkita. Pagsisimula ng Don at mataas ng pride nito. Wala namang dahilan para magkita tayo, Don Cueco. Malamig na sagot ni Arthur habang nananatiling nakaupo sa kanyang silya. Ang mundo ko ay sa asukal. Ang sayo ay tsokolate. Para saan ang pagkikita? Tura niya rito at umupo ang Don sa silya kahit na hindi ito inaanyayahan ni Arthur. Ngunit alam mong magkalapit ang linya ng ating hanap buhay. At alam mo ring maganda ang pagsasanib ng 2 pabrika. At ito'y ang asukal mo at mga tsokolate ko. Sagot ni Don at tumigil si Arthur sa kanyang ginagawa at bahagyang iniangat ang kanyang kilay. Kung sa sinasabi mong pagsasanib, ibig mong sabihin ay gusto mong bilhin ang asyenda ko? Sagot niya at ngumiti ang Don. Hindi lang gusto, Arthur. Kailangan ko ito. Alam kong lumalawak ang operasyon mo. Ngunit alam ko rin ang panganib ng sobrang bilis ng pag-angat. Marami kang kalaban sa merkado. At isa na ako ron. Sa halip na magbanggaan, bakit hindi tayo maging magkaibigan? Sabihin mo lang ang presyo at babayaran ko. Mayabang nitong wika. Uminit ang ulo ni Arthur sa kayabangan ng Don. Kaya tumayo siya sa kanyang kinauupuan at tinalikuran ng Don habang tanaw niya ang malawak na tubuhan. Hindi ito ang unang pagkakataong binisita siya ng Don tungkol sa ganitong motibo at ilang beses na rin niya itong tinanggihan. Ang aking tubuhan ay lumago dahil sa dugot pawis ng mga tauhan at paghihirap ng aking mga magulang. Ang bawat patak ng asukal na lumalabas sa pabrika ay simbolo ng sakripisyo nila. Ngayon na nakabangon na kami, ay hindi ko ito ipagbibili kahit kanino man. Kahit sa'yo pa, Don Cueco. Higit na mas mahalaga sa akin ang kabuhayan ng aking mga nasasakupan kumpara sa alay mong mga salapi. Paninindigan ni Arthur at hindi nagustuhan yun ng Don. Sentimiento, Arthur. Hindi ko sukat akalaing napaka-sentimental mong tao. Come on, Arthur. Huwag mo na akong pahirapan pa. I will give you billions para lang sa maliit mong pabrika. Gamitin mo nga ang utak mo, Arthur. Maliit lang ang pabrika mo. At aabot ka pa ng ilang taon bago mo makuha ang perang aloko. Kaya kung ako sa'yo ay ibinenta mo na sa akin yan. Kumbinsi ng Don sa kanya. Praktikal ako, Don Cueco. At uulitin ko, hindi ko ito ibebenta kanino man. At kahit sa anong halaga. Huwag mong maliitin ang pabrika ko. Dahil batid kong hindi ka naparito kung may maliit na tsansa lang ang pabrika ko para maging tanyag. At ito ang habol mo. Paninindigan ni Arthur at nauubos na ang pasensya ng Don. Ngumiti ito, ngunit halatang hindi ito masaya. Alam mong hindi ako sanay na tinatanggihan ako, iho. Ilang beses na kitang kinumbinsi pero ayaw mo akong pagbigyan. At alam mo ang pagtanggi mo sa akin ay bagay na
nagpapahintulot upang kalabanin mo ako. Gusto mo akong maging kalaban, Arthur Del Supero? Di ako natatakot doon, Kweko. Tura ni Arthur at naubos na ang pasensya ng Don. Bata ka pa, Arthur. Madali kang kainin ang galit ng merkado. Sa bawat panalo mo, may nagagalit. At kapag nagalit ako, hindi lang merkado ang kalaban mo. Banta ng Don at tumawa si Arthur. Banta ba yan, Don Kweko? Pinagbabantaan mo ba ako? Well, sabihin na lang natin na ito ay paalala. Tugon ng Don, sabay tayo na sa silya. Ang magigiting na negosyante ay marunong makipagkasundo. Ang matitigas ang ulo ay karaniwang nauuwi sa pagkalugmok. Dugtong nito at hindi nagpatalo si Arthur. Dahan-dahan sa kayabangan, Don Kweko. Baka ikaw ang malugmok. Tura ni Arthur at inis na ngumisi ang Don. Makinig ka, Arthur. Mabuti akong kaibigan pero masama akong kalaban. Baka hindi mo magustuhan ang mangyayari sa mga susunod na araw. Gawin mo ang gusto mo, Don Kweko. Ngunit hindi ang tulad mo ang magpapabagsak sa pinaghirapan ko. Tingnan natin, iho. Tingnan natin kung hanggang saan naabot ang tapang mo, Del Supero. Huling wika ng Don at saka ito umalis. Pag-alis ng matanda ay sumiklab ang katahimikan sa buong silid ni Arthur at bakas sa kanyang mukha. Ang pagiging matatag at matapang. Alam kong may masama kang gagawin sa akin, Don Kweko. Ngunit para sa naiwan ng aking mga magulang at para sa aking mga tauhan, ay lalabanan kita ng patas. Sambit ni Arthur sa kanyang sarili at walang balak na magpatakot sa Don. Kinabukasan ay maagang nagising si Don Kweko. Nakaupo siya sa veranda ng kanyang bahay. Hawak ang tasa ng kape habang nakatanaw sa malawak na taniman ng kakao at excited siya sa pag-uwi ng mahal niyang apo. At biglang lumapit sa kanya ang isang kasambahay. Don, may tawag po mula sa apo mong si Carmela. Sabi ng kasambahay. Kay Carmela? Mula sa maganda kong apo? Akin ang cellphone. Dali! Sagot ng Don at madaling kinuha ang phone. Lolo! Masiglang bati ng babae at kay bilis na lumawak ang ngiti sa labi ng Don. Carmela? Apo? Anong balita, iha? Nakaayos na ba ang pag-uwi mo? Nakaayos? Lolo, nandito na po ako sa Pilipinas. Kakalanding lang po ng eroplano dito sa Maynila. Talaga? Sandali, ipapasundo kita. Wag na po, Lolo. May sasakyan akong hiniram mula sa kaibigan ko. Kaya wag mo na akong ipasundo. Pero apo, kaya mo pa umuwi ng mag-isa? Lolo naman, masyado kang mapag-alala. Alam ko pa ang daan pa uwi dyan sa hasyenda, Lolo. Tanda ko pa lahat ng pasikot-sikot. Kaya wag kang mabahala. At kaya ko to. Sagot ni Carmela na may kumpiyansa sa sarili. Sigurado ka ba, Carmela? Matagal ka na sa Amerika at baka maligaw ka pa sa kakahanap ng daan. Marami nang nagbago, apo. Ay naku, Lolo. Parang kailan lang po ako dyan, di ba? Nagbibisikleta nga ako sa paligid ng hasyenda dati. Tanda ko pa ang lahat. At hindi pa rin ako nakakalimot sa daang yon kahit ilang taon na akong nawala. Tura niya tumawang doon sa kabilang linya. Ay, matigas pa rin ang ulo mo, Carmela. O sige na, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero tumawag ka kaagad kapag nakarating ka. Naiintindihan mo? Opo, Lolo, promise po. See you later. Tura ni Carmela at ibinaba ang tawag. Pagkababa ng tawag ay maligayang ngumiti ang Don, ngunit hindi niya maiwasang mapailing. Ay, ang apo ko talaga. Hindi ko talaga alam kung kanino ba siya nagmana sa katigasan ng ulo niya. Bulong niya sa sarili sabay lagok ng kape. Samantala sa kabilang banda ay masayang nagmamaneho ng itim na kotse si Carmela habang nakabukas ang bintana at ine-enjoy ang masarap na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Walang pinagbago, ang sarap pa rin ng hangin papuntang hasyenda at hindi ko to pagpapalit sa Amerika. Babalik at babalik ako rito sa kagubatan at sa kabundukan na to. Anya sa kanyang sarili habang nililipad ng hangin ang kanyang buhok. Habang tumatakbo ang kotse ay tumunog ang cellphone niya, tumatawag ang kapatid niyang si Emma na nasa puder ng kanyang lolo. Carmela, nasan ka na banda? Panayang tanong ni lolo kung nasan ka na daw at ipapakatay niya yung baka pagdating mo. Sambit ni Emma at humahalakhak si Carmela. Malapit na ako, Emma.
At dala ko ng perfume na gusto mo. Talaga? Dala mo? O bilisan mo na kaya? Gusto ko nang maamoy yung perfume ko. Bilisan mo ha. At huwag kang maliligaw. Emma, don't worry. I got this. Magkita na lang tayo mamaya, okay? Pakisabi kay Lolo na malapit na ako. Anya sa kapatid at ibinaba na ang kanyang tawag. Ngunit habang nakikipag-usap si Carmela, ay hindi niya namalayan na lumiko siya sa maling kalsada. Sa isang daan na halos natabunan na ng mga tubo ang lumang karatula. At iyon ay ang private property ng Hacienda del Supero. Habang tumatagal ang pagmamaneho ni Carmela ay napapansin niyang hindi na siya pamilyar sa daan at unti-unti nang dumidilim. Tama nga sila. Maraming nagbago. Pero alam ko, papunta to sa hacienda ni Lolo. Kumbinsi niya sa kanyang sarili at patuloy na nagmaneho. Makalipas ang halos 30 minuto ng pagmamaneho, nagsimulang magbago ang tunog ng kanyang sasakyan. What? Bulalas ni Carmela at biglang huminto ang kanyang kotse at umusok ang uluhan ng sasakyan. Come on. Not this time. Inis niyang sigaw habang malakas na hinampas ang manibela. Lumabas siya ng kotse. Suot niya ang kanyang puting dress at may maliit na handbag. Napatingin siya sa paligid at mas lalong dumidilim ang paligid dahil sa nagtataasang mga tubo ang nakatanim sa bawat gilid ng kalsada. Ano ba naman to? O bakit ngayon ka pa nasira? Magpapasundo na lang talaga ako kay Lolo nito. Anya sa kanyang sarili at kinuha ang kanyang cellphone sa bag. Ngunit nawala na ito ng signal. Ang malas! Bakit wala ring signal? Bulalas niya sa kanyang sarili at maktol na ibinalik ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Dumidilim na. Kailangan ko nang umuwi. I'm sure nag-aalala na si Lolo. Pero paano ako makakauwi kung sira nga ang sasakyan ko? Wala ding signal. Naman Anya sa kanyang sarili at bumalik na sa loob ng kanyang kotse at matyagang naghintay na bumalik ang signal ngunit walang nangyari. Sa kawalang magawa, sinubukan niyang maglakad-lakad sa gilid ng kalsada at baka may dumaan na sasakyan na maaring makatulong sa kanya. Ilang minuto ang lumipas ay isang itim na pickup truck ang dumating at may malakas itong ilaw kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at kumaway. Excuse me! I need your help! Tulungan niyo naman ako! Sigaw niya sa driver. Huminto ang sasakyan, ilang metro ang layo mula sa kanya. Mula rito ay bumaba ang isang matangkad na lalaki, nakaitim na long sleeves at may malamig na titig. Gwapo ang lalaki at nakakabighani ngunit para itong walang buhay. Miss, gabi na. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ng lalaki at napaatras si Carmela sa malamig at tila nakakatakot na boses ng lalaki. Nasiraan po kasi ako ng sasakyan. Naligaw yata ako. Sagot niya at tiningnan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Alam mo bang private property to? Wala kang karapatang basta pumasok dito. Private property? Hindi ito ang daan papunta sa Hacienda Cueco? Bigkas niya at biglang naningkit ang mga mata ng lalaki nang marinig ang Hacienda Cueco. Hindi to ang daan papunta sa Cueco kaya umalis ka na. Bawal ka dito. At hindi pwedeng tumapak sa lugar na to mga paa ng ibang tao kung hindi ka trabahante rito. Kaya umalis ka na. Gusto ko nga pong umalis, kaso ayaw umandar ng kotse ko. Sagot ng dalaga at naiinis sa kagaspangan ng binata. Gusto ko lang naman ng tulong mo sana para makaalis ako dito. Hindi naman siguro pwede na palakarin mo ko sa buong kalsada na to nang dahil lang sa kabaldituhan mo, di ba? Dugtong niya at bubuntong hininga ang lalaki at agad na naglakad palapit sa sasakyan ng dalaga. Hoy, anong ginagawa mo? Kailangan mo ng tulong ko, di ba? Matigas na sagot ng binata at saka binuksan ang uluhan ng kotse ng dalaga. Overheat ang kotse mo at walang malapit na pagawaan dito. Kahit wala kang magagawa kundi ang manatili dito sa dilim. Maiwan na kita, miss. Sagot ng binata, saka tinalikuran ng dalaga at akmang sasakay na siya nang magsalita ang dalaga. Yun lang yun? Titingnan mo lang? Hindi mo na ako tutulungan? Why don't you make hatid me na lang sa Hacienda Cueco? Yaman na rin naman na pinapaalis mo na ako dito. Di kita pwedeng ihatid. Bakit hindi? Bahala ka sa buhay mo. Abala ako at nasasayang mo lang ang oras ko. Sagot ni Arthur at tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan.
Yun na yun! Hindi ka man lang ba magiging gentleman sa isang babae? Gabi na oh, hello? It's not safe to be here. But fine, umalis ka na kung aalis ka. Hindi mo ako magawang tulungan. Maaati mo palang iwanan ng isang dalaga dito sa gitna ng dilim. Sige na, shoo, doon ka na. Pagtatabuyan ng dalaga at maldita na, pinag-cross ang kanyang dalawang kamay. Habang ang binata naman ay tila nakaramdam ng konsensya, delikado para sa isang dalaga ang maging mag-isa, kaya't gumawa siya ng pasya. Sumakay ka na. Anya rito at inirapan siya ng dalaga. Sakay saan? Sa'yo? I'm helping you, miss. Hindi ako sasakay sa'yo. Hindi ka nga gentleman eh. Kaya paano kita pagkakatiwalaan na hindi mo ako ililiko sa kung saan-saan? Miss, again, I am helping you. At huwag ka mag-alala, di ako pumapatol sa babaeng paluwa ng dibdib. Ano ba? Sasakay ka ba? O hindi? Sabihin mo lang kung ayaw mo, di iwanan kita dito. Ayoko, umalis ka na. Sige. Basta, kung ano mang mangyari sa'yo dito, huwag mo sabihin hindi kita tinulungan. Sambit ng binata at saka pinaandar ang kanyang sasakyan. Ngunit kay bilis nagbago ng isipan ng dalaga at hinarangan niya ang sasakyan ng binata. At gulat na napahinto si Arthur. Ano ba? Magpapasagasa ka ba? I changed my mind. Sasakay na ako. Eh di sumakay ka na. Tura ng binata at naiinis na siya sa dalaga at sumakay nga si Carmela sa sasakyan nito. Aarte-arte ka pa. Sasakay ka din pala. Pabulong na sambit ng binata at muling pinaandar ang sasakyan. Ihahatid mo ba ako sa hasyenda, Kweko? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako pwede maghatid sa'yo. Saan mo ako dadalhin? Di pwede sa isang dalagang katulad mong manatili sa dilim ng mag-isa. Kit sa bahay ko na muna ikaw manatili. What? Sa bahay mo? Pansamantala lang. At pwede ka namang umalis bukas. Tawagan mo mga kakilala mo sa hasyenda, Kweko. At sa kanila ka magpatulong. Magpasundo ka kung kinakailangan. Baka bumalik na ang signal bukas. Wika ni Arthur at walang nagawa si Carmela kundi sundin ng binata. Makalipas ang halos 20 minutos na biyahe, ay narating na ng dalawa ang pusod ng Hacienda Supero. Ito ay ang pamamahay ni Arthur. Halika sa loob. Anyaya ni Arthur sa dalaga habang si Carmela naman ay nakasunod at namamangha sa pamamahay na kanyang nakikita. Maganda ang bahay. Medyo may kalumaan pero itong nagpaganda dito. Ang luma nitong disenyo ngunit nagniningning pa rin sa ganda. Pagkapasok nila sa loob ng pamamahay ay puno ito ng mamahalin at antigong kagamitan. Bahay mo to? Tanong niya sa binata ngunit parang nairita lang ito sa kanya. Dami mong tanong. Dito ka muna at ipapahanda ko lang ang kwarto mo. Ang sungit. Mahinang wika ng dalaga sa kanyang sarili habang nakasunod ang kanyang mga tingin sa binata. Gwapo sana eh, pero ang sungit. Dugtong pa niya. Hindi nagtagal ay bumalik na si Arthur at lumapit ito sa kanya at itinuturo ang isa pang pinto sa ikalawang palapag. Diyan ka matulog sa ngayon. Malinis ang silid. May mga damit na pwede mong hiramin. Magpahinga ka muna at mamaya magsasalo tayo sa hapunan. Salamat. Hindi ko akalaing tutulungan mo ko. Considering na tinaboy mo ko kanina. Wika ng dalaga tanging pagtangulang ang natanggap niyang sagot mula sa binata. Tsaka niya ito tinalikuran. Agad na tinungo ni Carmela ang pansamantala niyang silid at huminga ng malalim tsaka umupo sa kama. Kailan kaya babalik ang signal? Sigurado kong nag-aalala na si Lolo sa akin. Anya sa kanyang sarili at nagpa siyang mag-shower muna. Pagkatapos niyang mag-shower ay nagbihis si Carmela at saktong pagkabihis niya ay may kumatok sa kanyang pintuan. Ma'am, pinapababa na po kayo ni Sir Arthur. Kakain na raw po kayo. Wika ng kasambahay. Sige po, susunod na lang ako. Turan niya rito at saka isinuot ang sapin sa paa at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang makababa ng hagdan si Carmela ay nakita niya si Arthur na mag-isang kumakain sa hapag at suot pa rin ito ang itim nitong long sleeve at bahagyang nakabukas. Kaya't kitang-kita ng kanyang mga mata ang maganda nitong hulma. Hindi lang pala siya gwapo. Medyo hunk din. Papuri niya sa kanyang isipan. Maupo ka na. Agaw atensyon ng binata sa kanya at naupo siya sa sili at kumuha ng kanyang pagkain. Hindi ko akalaing marunong ka magluto ano nga palang pangalan mo? Arthur. Tsaka hindi ako nagluto nito, kundi si Manong Josephine. Sagot ng binata habang hindi binibigyan ng atensyon ng dalaga. Nga pala, salamat sa pagtulong mo sa akin Pero
Bakit mo ko tinulungan? Tanong niya at diretso ang tingin ng binata sa kanya. Ayoko lang mapahamak ka sa sarili kong lupa. Also, you need my help. That's why I help you. Anya sa malamig ngunit tapat na tono. Sa sarili mong lupa? Ibig sabihin, sa'yo yung hasyenda na to? Mangha niyang tanong at saglit na tumigil sa pagsubo si Arthur. Oo, ang Hacienda del Sopero ay pag-aari ko at nandito ka sa lupain ko. Turan niya at nanlaki ang mga mata ng dalaga. Simple lang kasi ang pananamit ng binata at hindi niya sukat akalain na nagmamay-ari ito ng isang hasyenda. Ang galing! Kakaiba kang tao. Ang simple-simple mo lang pero nagmamay-ari ka ng hasyenda. Sa pananamit mo, hindi ko akalain na isa kang mayamang tao. Bakit? Kailangan ba palagi magsuot ng mahal para patunayan ang katayuan sa buhay? Tanong ng binata at tila na samid ang dila ng dalaga. Hindi naman. Good. Kumain ka na lang. Tura ni Arthur at yun na ang ginawa ng dalaga. Pagkatapos makasalo ang binata sa hapag, ay nagpasya na si Carmela na matulog. Kinabukasan ay maagang nagising si Carmela. Lumabas siya sa kanyang kwarto at bumaba sa hagdan at agad niyang napansin ang katahimikan sa buong bahay. At sa kusina, nakita niya ang isang kasambahay. Kaya't nilapitan niya ito at tinanong, "Manang, nasan po si Arthur? Bakit parang wala siya?" Tanong ni Carmela habang nagbubuhos ng kape. Maagang umalis papuntang tubuhan at kanina pa siya umalis, mga 6:00. Nauna lang umalis si Magnus at sumunod na rin si Arthur. Sagot nito, Magnus? Sino po si Magnus?" Kapatid siya ni Sir Arthur. "Ah, ganun po ba?" Sagot niya at hindi na muling nagtanong. Bitbit ang kanyang kape, sinilip ni Carmela ang kanyang cellphone. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring signal at lubos na siyang nababahala sa kanyang lolo. Naku naman, bakit hindi pa bumabalik ang signal hanggang ngayon? Ni hindi ko pa masabi kay lolo na ligtas ako. Sigurado ko nag-aalala na yun sa akin. Anya sa sarili sabay napabuntong hininga. Samantala sa kabilang banda ng hasyenda ay nagkakagulo na sa tubuhan. Ang mga manggagawa ay nagmamadaling tumakbo sa iba't ibang direksyon. Hawak ang kanilang itak at tila may salarin na hinahanap. Arthur! Sigaw ni Magnus habang sinasalubong ang kapatid. Tingnan mo yung tubuan oh! Dugtong ni Magnus at agad na bumaba sa kanyang sasakyan si Arthur. Pagkababa niya sa sasakyan ay agad siyang tumakbo papunta sa mga tubo at nanlaki ang mga mata sa kanyang nakita dahil 1 ektarya ng mga tubo ang pinutol ng kung sino sa pagkakataong ito. Hindi pa dapat putulin at anihin. Hayop! Sino may gawa nito? Maring na tanong ni Arthur at galit na galit sa kung sino ang may sala. Wala po kaming nakitang may sala, Sir Arthur. Pagdating namin kanina, ganyan na po ang itsura. Nilibot po namin ang buong tubuhan. Nagbabaka sakali na may makita kaming mga bakas ng may sala, ngunit malinis ang gumawa nito. Sagot ng tauhan at mabigat na nakapamewang si Arthur. Sinadya nang may galit sa atin ang mga to. Kaya't maglibot kayo sa buong tubuhan. Baka may makita pa kayong mga bakas. Utos niya sa kanyang mga tauhan at agad na sumunod ang mga ito. Matapos ang nakakainit ulo na eksena sa tubuhan, ay nagpasya si Arthur na umuwi kasama ang kapatid niyang si Magnus. Walang imik si Arthur at nasa loob ng kanyang isip ay si Don Cueco ang may gawa ng lahat. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawa ang kanilang pamamahay at akmang lalapitan sana ni Carmela si Arthur upang magpasalamat, ngunit napatigil siya nang lumapit ang isang lalaki rito. At sa kanyang tingin ay eto si Magnus. Arthur, bakit hindi na lang natin ito itigil? Wika ni Magnus at napatingin sa kanya si Arthur. Itigil? Ang alin? Anong ititigil? Naguguluhang sagot ni Arthur sa kapatid. Ibenta natin ang asyenda bago pa tuluyang malugi. Sagot nito at nanlilisik ang mga mata ni Arthur sa narinig. Ngayon ka nga lang nakialam sa asyenda. Ang solusyon mo pa ay ibenta? Galit na sagot ni Arthur ngunit higit na nagalit si Magnus at mas tinaasan pa nito ang boses kumpara kay Arthur. Malaki nang nawawala sa atin. 1 ektarya ngayon. Baka bukas 2 ektarya na. Paano tayo makakabawi kung magkukulang ang mga supply? Mas malaki ang mawawala sa atin kung ibebenta natin ang asyenda. Sagot ni Arthur at natahimik si Magnus at matagal bago ito muling nagsalita. Arthur, minsan kasi kailangan mong tanggapin na may mas makapangyarihan sa atin. Hindi natin kayang sabayan si Don Cueco. Baka ito ang paraan para makawala tayo sa gulo. Kumbinsi ni Magnus ngunit tumigas ang panga ni Arthur. Alam kong kagagawa ng matandang yun.
Si Don Cueco lang ang may motibo para sirain ang mga tubo ko. Pero di ako magpapasindak sa kasamaan niya, Magnus. Hindi ako mahina. Tura niya at hindi makapaniwala si Carmela sa kanyang narinig. Ang lolo ko? Anong kinalaman ng lolo ko? Tanong niya sa kanyang isipan at hindi niya mapigilan ng makisali. Hindi masamang tao ang lolo ko! Sigaw niya mula sa likuran at gulat na napalingon ng dalawang binata. Wala kayong karapatan na tawagin siyang masama. Dugtong ni Carmela sa mas malakas na boses. Carmela, ano pinagsasabi mo? Lolo mo si Don Cueco? Hindi makapaniwalang tanong ni Arthur at lakas loob na sumagot ang dalaga. Oo, lolo ko siya at apo niya ako. Bakit mo inaakusahan ng lolo ko? Wala ka namang patunay ah. Hindi siya ganong klaseng tao, Arthur. Pagtatanggol ni Carmela at nagalit si Magnus. Arthur, ito ba yung babaeng sinasabi mo tinulungan mo kagabi? Siya nga, Magnus. At apo pa ni Don Cueco? Arthur, nagpatuloy ka ng kabalasan sa pamamahay na to? Bakit mo tinulungan ang isang Cueco? I just help her. Hindi ko naman alam na isa siyang Cueco. Katangan mo. Kaya ka napapasok ng kalaban. Shut up, Magnus. Shut up? Look, may hindi magandang nangyari sa tubuhan at may isa kang Cueco na inuwi dito. Now how can you be so sure na walang kinalaman ng babaeng yan sa nangyayari ngayon sa tubuhan? Baka espiya nga yan eh. Nagdala ka pa talaga ng mala sa pamamahay na to, Arthur. Hoy, masyado kang mapagbintang ah. Singit ni Carmela sa binata. Di wala nga akong alam kung anong nangyayari sa pamamahay na to tapos pagbibintangan mo ko. Dugtong niya at nagkibit balikat si Magnus. Come on, sino paghihinalaan namin ha? Ikaw lang naman na naiiba dito. Alang naman pagbintangan namin ang isa't isa. Come to think, babae. Kasabay ng pagdating mo ang nangyayaring kamalasan na to sa hasyenda. Now tell us, paano hindi ka namin pagdududahan? Sagot ni Magnus at hindi nakaimik si Carmela. Tama na yan, Magnus. Saway ni Arthur sa kapatid. Tama na. Siya nga mismong dahilan kung bakit nangyayari to eh. Kagabi lang siya dumating tapos kinabukasan masak ng tubuhan natin. Ano, coincidence? Di ako tanga, Arthur. Sagot ni Magnus. Hindi niyo kilalang pagkatao ng lolo ko kaya wag na wag niyo siyang husgahan. At wag na wag niyo rin akong husgahan sa kasalanang wala kong kinalaman. Pagtatanggol ni Carmela at nagbabadya ng pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Dapat hindi ko na dinala ni Arthur dito. Sambit ni Magnus. Magnus, tama na. Huwag mo siyang pagbintangan. Dahil hindi natin alam kung may kinalaman nga talaga siya o wala. Pagtatanggol ni Arthur at umiling si Magnus. Use your mind correctly, Arthur. Maring sambit ni Magnus at saka tinalikuran ng kapatid. Nang sina Arthur at Carmela na lang dalawa, ay makikita sa mga mata ng binata ang pinipigilan niyang galit. Arthur, hindi masama ang... Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naapo ka pala ni Don Cueco. Tell me, kasama ka ba sa plano? Anya sa dalaga at napailing si Carmela. Akala ko iba ka. Katulad ka lang din pala ng kapatid mong basta na lang nanghuhusga ng kapwa. Wala akong ginagawang masama sa inyo at ganun din ang lolo ko. Hindi siya masamang tao kagaya ng iniisip niyo. Mga wala kayong alam. Ikaw ang walang alam, Carmela. Ikaw ang walang alam kung gaano kasama ang lolo mo. Maaaring mabuti siya sa iyo dahil apo ka niya. Pero hindi siya ganun kabuti pagdating sa ibang tao. You don't know your lolo's true color, Carmela. Isa sa pinakamasamang taong nabubuhay ang lolo mo sa balat na lupa. Hindi yan totoo. Oh hell, that's the truth, Carmela. Iuwi niyo na lang ako sa lolo ko. Di ka pwedeng umuwi. Habang nakikita ko kung gaano mo kamahal ang lolo mo, ay nararamdaman kong mahal na mahal ka rin niya, kaya hindi ka aalis. Ano? Dito ka lang, at magiging bihag kita. Kapag hawak kita, ay baka sakaling titigil ng lolo mo sa kasamaan niya. And I will show you how evil your grandfather is. Maring sambit ni Arthur tsaka tinalikuran ng dalaga at walang nagawa si Carmela kundi ang maging bihag. Kasalukuyang naglalakad ngayon si Carmela sa balkonahe ng mga Del Sopero nang mapansin niyang bumalik na ang signal ng kanyang cellphone at agad niyang tinawagan ng kanyang lolo. Apo, where the hell are you? Alam mo bang mamamatay na ako kakaisip sa'yo? Nasaan ka ba? Are you okay? Okay ako, lolo. Ligtas ako. Nandito pala ako sa Hacienda del Sopero. What? Umalis ka dyan ngayon din. Do you hear me? Umalis ka na bago ka pa mapahamak sa kamay ng mga Del Sopero. Maring nautos ng Don. Biglang may umagaw sa cellphone ng dalaga. Arthur? Mahinang bigkas ni Carmela sa pangalan ng binata. Saglit siyang nilingon ni Arthur at nilagay nito ang cellphone sa loudspeaker.
upang marinig ni Carmela ang lahat. Makinig ka na maayos, Carmela. Wika ng binata bago kinausap ang Don sa kabilang linya. Nasa poder ko ang apo mo, Don Cueco. Isang pagkakamali mo lang, nasirain ulit ang asyenda ko. Ay alam mo nang mangyayari dahil hawak ko ang buhay ng apo mo. Hayop ka, Arthur! Kung may mangyaring masama sa apo ko, hindi lang tubuhan mong masisira kundi pati ang pabrika mo. Wawasakin ko ang lahat ng sayo. Isinusumpa ko yan! Banta ng Don at halos mamutla si Carmela sa narinig at hindi siya makapaniwala na lalabas ang mga katagang yon mula sa labi ng mabait niyang lolo. Subukan mo, Don Cueco. Nasa akin ang apo mo. Huwag mong kalimutan yan, ha? Maring nasambit ni Arthur tsaka binabaan ng tawag ang Don. Nang matapos ang tawag ay ibinalik ng binata ang cellphone sa dalaga. Cellphone mo. Narinig mo naman lahat, di ba? Ang lolo mong may gawa ng lahat ng to. Ang pagputol ng mga tubo. At sa iba pang bagay na kaya niyang gawin. Hindi mabait ang lolo mo kagaya na iniisip mo, Carmela. At para sa kalaman mo, di ko to ginagawa para siraan ang lolo mo sa'yo. I just wanna show you na hindi lahat ng pinaniniwalaan mo ay tama. Wika ni Arthur at gusto pa ring tumanggi ng isipan ng dalaga. Hindi totoo yan. Hindi kayang gawin ng lolo ko ang mga yun. Lolo mo yun eh. Talaga mahirap paniwalaan. Pero siyang dahilan kung bakit may malaking sugat ngayon ang Hacienda del Supero. Isa siyang halimaw na nais lamunin ang bawat paghihirap ng mga ibang tao. Carmela, mahirap mong paniwalaan, pero yan ang totoo. Wika ni Arthur at mahirap mang tanggapin, ngunit rinig na rinig ni Carmela ang nakakatakot na banta ng kanyang lolo kanina. Kaya't kusa siyang nagpakumbaba. Patawarin niyo sana ang lolo ko sa mga nagawa niya. Pero lilinawin ko mula sa mga mata mo na wala akong kinalaman sa nangyari sa tubuhan. Matapat na sambit ng dalaga at saglit na tumahimik si Arthur at titig na titig siya sa mga mata ng dalaga at naniniwala siyang wala nga itong kinalaman. Pasensya ka na din kung nadamay ka sa gulo namin, Carmela. Tanging sambit ni Arthur tsaka tinalikuran ng dalaga. Kinabukasan ay maagang nagising si Carmela at napansin niyang naghahanda ng baon ang isang kasambahay kaya't nilapitan niya ito at tinanong, "Manang, saan ka po pupunta?" "Ako? Sa tubuhan. Maghahatid ako ng pagkain sa asawa ko at ni Sir Arthur. Libre naman ang pagkain dito sa pamamahay ni Sir Arthur eh." Sagot nito sa kanya. "Sa tubuhan? Mag-aani?" "Hindi. Magtatanim. Kasi malawak ang nasirang mga tubo. Kaya tataniman ulit para mapakinabangan." "Manang, pwede ba akong sumama?" "Ikaw? Nako, mainit doon at Makati. Hindi ka pwede doon, Carmela. Hindi ka sanay." "Payagan mo na po ako, Manang. Wala din kasi akong magawa dito sa pamamahay na to. At ako lang mag-isa. Sige na po, Manang." Sambit ng dalaga at saglit na nag-isip ang ginang. "Oo siya, sige na. Sumama ka na sa akin. Pero maghanap ka muna ng mahahabang damit tsaka sombrero mo. Sinasabi ko sa'yo, mainit doon at Makati. Yung mahahabang mga damit ha? Yung matatakpan ng balat mo." Wika ng ginang at excited na pumanhik pataas ng hagdan si Carmela. Sa itaas, sa loob ng kanyang kwarto, ay maiging naghanap ng jacket at pantalon si Carmela. Pati ang mamahali niyang boots ay sinuot din niya tsaka bumaba sa hagdan. "Okay na po ba ito, Manang?" Tanong ni Carmela at pinakita ang kanyang kasuotan, habang ang ginang naman ay natulala sa kagandahan ng dalaga. "Ang ganda-ganda mong bata ka. Bakit kapag kami ang magsuot ng ganyan ay para kaming mga basahan? Pero pag ikaw, para kang pupunta sa ibang bansa." Natatawang sambit ng ginang at sabay silang lumakad ng dalaga. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawang tubuhan at dumiretso sila sa malaking puno na nagbibigay ng malaking silong. "Asawa at saka Sir Arthur, nandito na ang pagkain at agahan ninyo." Wika ng ginang, habang si Carmela naman ay abala sa kanyang mga mata sa buong paligid at tanaw niyang malaking kasiraan ng mga tubo. At nakaramdam siya ng awa kay Arthur at sa mga tauhan nito. "Ang lawak. Nakakaawa ang mga tao." Mahinang sambit ni Carmela at natuon ang atensyon ni Arthur sa kanya at nilapitan siya nito. "Anong ginagawa mo rito?" Wala. Gusto kong tumulong." Sagot niya sa binata at basta na lang niya kinuha ang pala na nakasandal sa puno at pumunta sa gitna ng taniman. "Carmela! Saan ka? Mainit, Carmela!" Awat ng binata. Ngunit ayaw makinig ng dalaga at basta na lang ito nagbungkal ng lupa. Ngunit hindi marunong gumamit ng pala kaya napailing na lang si Arthur at nilapitan ng dalaga. "Anong ginagawa mo, Carmela?" Tanong ng binata at saglit na tumigil ang dalaga.
Nakikita mo naman 'di ba? Tumutulong ako. Gusto kong tumulong sa mga tauhan mo. Marami akong tauhan at kaya nilang trabaho dito. Di mo kailangan tumulong. Gusto kong tumulong, Arthur. Gusto kong magbayad sa utang sa inyo ng lolo ko. At ito lang paraan ko para tumulong sa kabila ng lahat. Kaya tutulong ako sa pagtanim ng mga tubo. Wika niya. At napabuntong hininga si Arthur. Di mo kailangan gawin yan. Nandito ka para maging bihag, di ba? Hindi ka para maging trabahante. Pwede bang wag mo na akong pigilan? Mataray niyang sambit at napataas ang kilay ni Arthur. Aba, sinusungitan mo ako? Ang kulit mo kasi. Ikaw lang naman ang inaalala ko ah. Kasi ayaw mo akong payagan eh. Bakit ba kasi? Marunong ka ba? Hindi ka nga halos makabuhat ng pala. Pangmamaliit sa kanya ng binata at inis na ibinaon ng dalagang pala sa lupa sabay napatalon si Arthur sa takot. Ako yun ah. Gusto mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Umalis ka na, magtatanim pa ako. Pagtataray ng dalagat na pailing na lang ang binata. Ang sungit-sungit mo ah. Akin naman pala. Anya sa dalagat hindi niya ito matiis. Ako na magbubungkal. Ikaw ang magtanim. Ayos ba yun? Anya sa dalagat sumang-ayon ito. Sa gitna ng init ay naging abala si Arthur at Carmela sa pagtatanim at napapansin ng binata ang pawisang mukha ng dalaga. At nagulat si Carmela nang biglang hawakan ng binata ang kanyang mukha kaya't napatingala siya rito. Anong ginagawa mo? Pupunasan ko lang ang pawis mo. Sagot ng binata at amoy na amoy ng dalagang mabangong panyo ng binata at basta na lang siyang napangiti. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Wala lang. Akala ko kasi masungit ka lang eh. Mabait ka rin pala. Sagot niya sa binata at natapos na ito sa pagpupunas ng kanyang mukha. Inaalagaan kita. Ako para mananagot sa lolo mo kapag may nangyari sa'yo. Kami lang ang magkatunggali at hindi ka kasali doon. Kaya wala akong rason para babayaan ka. Tura ng binata. Sa mga katagang yon ay higit na napangiti ang dalaga at may kung anong damdamin ang napukaw sa puso niya. Mabait pala si Arthur at hindi ito masungit at masama sa buong inakala niya. Sa sobrang pagkatitig niya sa binata ay nasugat ang kanyang kamay sa isang matalim na bagay. Aray! Masakit na sambit ng dalaga at agad na nagdugo ang sugat nito. Sinabi ko naman sa'yo mag-ingat ka eh. Pag-aalala ni Arthur tsaka pinunit ang piraso ng damit at inikot ito sa daliri ng dalaga. Ang kulit mo kasi. Di ka ba marunong tumingin sa mga hinawakan mo ha? Yan tuloy nasugatan ka pa. Dugtong ng binata at hindi nagtagal ay natalian na niya ang sugat ng dalaga. Salamat. Wala ka naman. Bumalik ka na sa silong. Huwag ka na magtanim. Pero kaya ko pa naman at Bumalik ka na sabi. kaya ko pa nga eh. Bakit? Sino bang boss dito? Ikaw? At ako masusunod, di ba? Oo. Ano pa hinihintay mo dyan? Sumilong ka na doon. Pero pagpupumilit ng dalaga ngunit agad siyang natigilan ng matalim siyang tinitigan ng binata sa mga mata. Oo na. Sisilong na. Sambit niya sabay talikod at napangisi na lang ang binata. Susunod din pala eh. Nadadala pala sa tingin. Mahinang wika ng binata habang malapad ang kanyang ngiti na nakasunod ang kanyang tingin sa dalaga. Ewan pa ni Arthur, pero ang gaan ng puso niya para kay Carmela at parang hindi ito isang kweko kung ituring niya. Parang mas espesyal pa. Kinagabihan ay naupo si Carmela sa sofa. Hawak-hawak ang daliring may sugat. Kahit na may benda na ito ay tila masakit pa rin at biglang may boses na nagsalita mula sa kanyang likuran at tumabi ito sa kanya. Arthur? Okay na. Gamutin ko. Sagot ng binata at umiling ang dalaga. Hindi, okay lang ako. Maliit lang naman to. Tura niya at kinuha ng binata ang kanyang kamay. Anong maliit? Malaki to oh. Kaya mo gamutin kita. Sagot ng binata at hinubad ang tila na kabalot sa sugat. Pero hindi naman kailangan, Arthur. Kailangan. Dahil baka may infeksyon ka pa. Katwiran ng binata at hindi na sumagot ang dalaga at hinayaan na niyang binata sa gusto nitong gawin. Tiisin mo to, Carmela ha. Sandali lang to. Wika ng binata bago inilapat ang gamot. Aray! Masakit na sambit ng dalaga matapos dumampi ang malamig na cotton sa kanyang daliri sabay. Napasinghap siya. Tiis pa ng konti, Carmela. May nahong wika ng binata at ramdam ni Carmela na sa bawat pagdampi ng cotton sa kanyang balat ay siya ring pag-iingat ni Arthur kaya't natutuwa ang kanyang puso. Nakatitig lang si Carmela sa mukha ng binata habang marahang nililinis nito ang kanyang sugat. Nakita niya kung paano mag-ingat si Arthur at kung paano maging mahinahon ang isang taong nasa kanyang harapan.
Ayan, tapos na. Sambit ni Arthur at saka ngumiti ng bahagya. Salamat, Arthur. Nahihiyang sabi ni Carmela. Pilit iniiwas ang tingin dahil tila kakaiba ang kanyang nararamdaman sa bawat pagtatama ng kanilang Malit mga na bagay mata. lang yan. Huwag mong pabayaan yan ha. Baka dudugo ulit yan. Habili ni Arthur tsaka tumayo mula sa sofa, ngunit biglang nagsalita ang dalaga. Arthur, pwede bang magtanong? Tungkol saan? Tungkol sa lolo ko. Anong tungkol sa kanya? Gusto ko lang malaman kung bakit niya ginagawa to. Kung bakit niya ginawa yun sa tubuhan. Gusto mo malaman, Carmela? Gusto mo marinig? Sige. Gusto ng lolo mo ang lupaing to. 5 beses niya na akong inlock para bilhin ang asyenda. Pero tinanggihan ko ang alok niya. Kaya mula noon, sinimulan niyang ipitin ako. Gusto niyang malugi ako at mapilitan akong ibenta ang Del Sopero sa kanya. Sagot ni Arthur at napayuko si Carmela. Nahihiya sa kasamaan ng kanyang lolo. Patawad, Arthur. Mahinang sambit niya. Di mo kailangang humingi ng tawad. Di ikaw may kasalanan, Carmela. Labas ka sa awayan namin ng lolo mo. Sagot ni Arthur at nagtaas ng tingin si Carmela habang seryoso niyang tinitingnan ng binata. Arthur, paano ka nagiging mabuti sa akin? Paano mo ko pinakikitunguhan ng maayos? Paano at hindi ka nagagalit sa akin? Gayong kay laki ng kasalanan ng lolo ko sa iyo. Sa hasyendang to, sa lahat ng mga tao dito. Paano mo napapanatili na maging mabait sa akin? Sa isang kuweko na tulad ko. Kagaya ng sinabi ko, Carmela, labas ka dito. Magkaiba kayo ng lolo mo at wala akong dahilan para magalit sa'yo. Gabi na, Carmela. Magpahinga ka na. Wika ni Arthur bago tinalikuran ng dalaga. Kinabukasan ay nagpumilit na naman si Carmela na sumama sa ginang. At dahil sa kanyang kakulitan ay napilit niya rin ito. At ngayon ay kasalukuyang abala si Carmela sa pagtatanim ng mga tubo. Habang sa kabilang banda naman ay nagbabangayan ng ginang at asawa nito. Ikaw talaga, Josephine. Bakit mo sinama si Carmela? Di ba pinagbawalan na yan ni Sir? Mapilit eh. Sagot ng ginang habang tanaw nila ang dalaga na abala sa pagtatanim. Hindi nagtagal ay dumating si Arthur sakay ng kanyang jeep. Pagkababa pa lang niya sa jeep ay agad niyang nakita si Carmela na nakatuwad sa tubuhan. Pawisan, marumi, pero tila masaya. Carmela! Sigaw ni Arthur at dahil sa gulat ni Carmela ay tumama ang kanyang daliri sa pala, dahilan upang magdugo itong muli. Batid niya sa kanyang sarili na magagalit si Arthur kaya tinago niya ang kanyang kamay habang mabilis na ihinahakbang ni Arthur ang mga paa nito palapit sa kanya. Arthur, ang aga mo naman. Unang bigkas niya sa binata. Ikaw ang mas maaga, Carmela. Daig mo pa ang may-ari ah. Ano ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo sa bahay ka lang? Wala naman kasi akong magagawa sa bahay, Arthur. Kaya sumama na ako dito. At bakit mo tinatago ang kamay mo? Hindi ko tinatago ah. Patingin. Huwag na. Patingin sabi. Pagpupumilit ni Arthur at kinuha ang kamay ng dalaga. Kita mo na? Tingnan mo ang ginagawa mo dyan sa kakulitan mo. Di ba nagdugo ulit? Bakit kasi ang tigas ng ulo mong maldita ka? Sermon ni Arthur sa dalaga. Okay lang naman eh, hindi naman masakit. Kailangan ba sumakit muna bago ka makinig sa akin? Pero, halika na. Gusto mo bang buhatin pa kita? Kasi, ganun. Gusto mo talaga magpabuhat ah? Sige, pagbibigyan kita. Bigkas ng binata at basta nalang binuhat ang dalaga. Arthur, ibaba mo ko, ano ba? Hindi kita ibababa hanggat di kita nadadala sa silong. Sagot ni Arthur at bitbit ang dalaga papunta sa malaking puno. Arthur, nakakahiya ang daming nakatingin. Reklamo niya ngunit ibinabalang siya ng binata nung narating na nila ang puno. Nang ibaba siya ni Arthur ay pulang-pulang pisngi ni Carmela. Hindi dahil sa init ng araw kundi sa init na dala ni Arthur sa kanyang damdamin. At gusto na ata niya ng isang Del Sopero. Lumipas pa ang mga oras ay sumapit na ang tanghali at naghahanda ang ginang sa lilim ng puno para sa tanghalian. Nang mapansin ni Arthur na kulang ang kagamitan. Manang, nasaan ang kutsara at pinggan natin? Tanong ni Arthur. Kutsara? Pinggan? Naku, naiwan ko ata sa bahay. Sagot ng ginang sabay tawa sa kanyang kapalpakan at nahihiyang nagkamot ng kanyang ulo. Ayos lang, Manang. Gamitin na lang natin ang dahon ng saging. Wika ni Arthur at ang saging ang nagsilbi nilang pinggan. Habang abala ang lahat sa pagkain sa dahon, ay naging tahimik si Carmela na nakatingin lang sa pagkain. Ba't di ka pa kumakain, Carmela?
Tanong ni Arthur sa dalaga. Ah, hindi ako sanay kumain gamit lang ang kamay. Bakit di mo sinabi agad? Simple lang yan. Ganito lang yan, oh. Susubukan na lang kita. Ano? Bulalas niya sa sinabi ng binata at kumuha si Arthur ng kanin gamit ang kamay nito, tsaka inabot sa dalaga. Nga. Ha? Arthur, nakakahiya. Tura ni Carmela at napatingin siya sa kanilang mga kasamahan na panay ang ngiti. Nga. Baka sabihin mo pinapabayaan ka namin dito eh. Pero kasi, Sila Manang lang yan, Carmela. Huwag ka na maya. Ako lang din to, oh. Naghihintay na rin yung pagkain sa'yo. Oh, kumbinsi ni Arthur at kahit nahihiya ay ngumanga si Carmela at kinain ang kanin sa kamay ni Arthur. di ba? Masarap. Masarap nga. Sagot ni Carmela at sinubuan pa siya ng binata. At habang ginagawa ito ay tila may kung anong kuryente ang nararamdaman ng dalawa sa isa't isa. At may titigan silang tila may ibang ibig sabihin. At lingid sa kaalaman ni Carmela ay may isang matahang nakabantay sa kanya. Nang matapos ang tanghalian ay dumating si Magnus. Bumati lang ito kay Arthur at sa ibang mga tauhan at tinanaw ang buong tubuhan nang biglang isang magandang dalagang umagaw ng atensyon. Isang dalaga na bago sa kanyang paningin at hindi niya maiwasang magtanong sa ginang. Manang, sinong babaeng yun? Ngayon ko lang siya nakita dito sa asyenda. Tanong ni Magnus sa ginang at agad na napatingin ang lahat sa gawin na itinuturo ni Magnus. Siya po ba? Pamangkin daw siya ni Escanor. Galing Batangas daw yan at nagbakasyon lang dito. Sagot ng ginang habang si Carmela naman ay nagulat sa kung sino ang kanyang nakita. Emma, bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Carmela sa kanyang isipan habang samot-saring mga katanungan ang nabubuo sa kanyang isip. Habang sa kabilang banda naman ay galit na galit ang Don Cueco sa kanyang mga kasambahay. 2 araw lang siyang nawala, ngunit may hindi magandang balita ang sasalubong sa kanya. Kailan pa siya umalis? Sigaw nito sa mga kasambahay. Nung 1 araw pa po Don Cueco, at ito lang ang iniwan niya sa amin. Ibigay daw namin sa iyo. Sagot ng kasambahay at agad na kinuha ng Don ang liham at binasa. Lolo, patawarin mo ako sa gagawin ko pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang bunso kong kapatid sa poder ng mga Del Supero. Huwag ka mag-alala sa akin, Lolo. Kaya ko ang sarili ko. Gusto ko lang malaman na ligtas ang kapatid ko. Patawad sa pagsuway, pero kailangan kong gawin to. Nakasaad Mga sa liham pasaway. at galit na nilukot ng Don ang Mainit papel. sambit at inihagis ang papel sa kahit saang sulok lang ng bahay. Habang sa kabilang banda naman ay gumawa ng paraan si Carmela para makalapit kay Emma at lihim silang nagkubli sa likod ng matatayog na mga tubo. Ate Emma, anong ginagawa mo dito? Pinadala ka ba bilang espiya ni Lolo? Nagkakamali ka. Kusa akong pumasok dito. Pero paano ka nakapasok dito? May mga tumulong sa akin at hindi nila alam na isa akong Cueco. Pero bakit ka pa naparito, Ate Emma? Gusto kong malaman kung ligtas ka, Carmela. Hindi ko na kayanan ng pag-aalala ko sa iyo kaya pumunta na ako dito. Si Lolo, alam ba ni Lolo na nandito ka? Hindi niya alam pero batid kong sa mga oras na to ay nababasa na niya yung liham ko. Carmela, tumakas na tayo dito at may alam akong lihim na daanan para makaalis tayo rito. Hindi pwede, ate. Anong hindi pwede? Bihag ako dito. Kaya nga tayo tatakas, di ba? Ate, hindi mo naiintindihan. Kailangan ako ni Arthur para pigilan si Lolo. Mas pinili mo pang ibang tao kaysa sa sarili nating kadugo, Carmela. Hindi yan ang punto, ate. Sadyang nag-ibang tingin ko kay Lolo at hindi siya ang Lolo na sobrang bait na inaakala ko. Hindi ako pwedeng umalis dito, ate, hanggat hindi pa nagiging maayos ang lahat. Alam kong hindi mo ako maiintindihan ngayon pero maiintindihan mo rin ako balang araw. At ate, huwag ka mag-alala sa akin dahil mabuting tao si Arthur. Mabait ang mga tao dito. Ate, kailangan ko nang umalis. Paalam ni Carmela bago iniwan si Emma. Pero Carmela! Habol sigaw ni Emma ngunit tuluyan ang umalis ang kanyang kapatid. Sumapit ang hapon. Habang pauwi si Carmela kasama si Arthur sakay ng sasakyan ng binata, ay hindi mapakali ang dalaga at panay ang kamot niya sa kanyang katawan. Carmela, kanina ka pa kamot ng kamot ha. Baka mamaya magkasugat na yung likod mo. Arthur, ang kate. Buong katawan ko makate. Sinabihan ka na kasi na magsuot ka ng mahabang damit kasi makati sa tubuhan. Mahaba naman ng suot ko ah. Mahaba nga pero manipis. Madali makakapasok ang makating alikabok mula sa mga tubo. Halika, kailangan mong magbasa. Wika ni Arthur at inihinto ang kanyang sasakyan sa isang kubo.
Anong ginagawa natin dito? May ilog katabi ng kubo. Magtampisaw ka. Sambit ni Arthur at agad na lumusong sa tubig ang dalaga. Panay ang pagbasa ni Carmela sa kanyang katawan at lahat ng Makati binasa niya ng tubig. At kalaunan ay hindi siya nakontento at tuluyan na siyang naligo sa ilog. Habang si Arthur naman ay lihim na nakatingin kay Carmela habang nakaupo siya sa kubo. Mula sa kanyang kinauupuan ay tanaw niya ang hubog ng dalaga. Manipis ang suot nito at nang mabasa ng tubig ay halos makita na niya ang buong katawan ng dalaga. Sexy si Carmela. May maliit na bewang at malapad na balakang at maumbok na likuran. Habang tumatagal ang kanyang pagkakatitig sa dalagay, nararamdaman ni Arthur na naaakit na siya rito. Kaya't inilihis niya ang kanyang mga mata sa ibang direksyon upang wag nang lumalim ang nararamdaman niya. Habang sa kabilang banda naman ay panay ang kuskus ni Carmela sa kanyang katawan at ang sobrang kate sa kanyang likod ay hindi niya maabot kahit gaano niya ito pagsikapan. Nang muling mapatingin si Arthur sa gawin ng dalaga ay nakita niya itong nahihirapan. Kailangan mo ba ng tulong, Carmela? Maari ba? Sagot ng dalaga at lumapit si Arthur sa dalaga. Nang makalapit ay agad na dumampi ang kanyang kamay sa likod ng dalaga at tinulungan niya itong kamutin ang Makati sa parte ng likod niya. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman ng dalaga ang pagdikit ng katawan ng binata sa basa niyang katawan kaya't napatigil si Carmela. Arthur, sambit niya sa pangalan nito at niyakap siya ng binata mula sa likuran at dahan-dahang dumampi ang halik nito sa kanyang liig at pikit matang nilasap ito ng dalaga. Carmela, gusto kita. Habang tumatagal, nahuhulog ng loob ko sa iyo. At ngayon, di ko na alam kung paano ko kukontrolin ang sarili ko mula sa iyo. Mahinang bigkas ni Arthur at hinalikan ang tenga ng dalaga at sunod-sunod na halik pa ang iginawad ni Arthur mula sa leeg hanggang sa batok ng dalaga. Sa init at marahang halik ng binata ay kusang pumikit ang mga mata ni Carmela at hinayaan ang labi ng binata na lumakbay sa kanyang balat at unti-unti niyang naramdaman ang pagtaas ng kanyang damit at dama niya ang paghaplas ni Arthur sa dalawa niyang bundok at malaya nitong nilaro-laro ang kanyang kabundukan gamit ang malapad nitong mga kamay. Arthur, kagatlabi niyang bigas habang dama ang unti-unting pagbaba ng palad ng binata mula sa kanyang tiyan, pababa sa kanyang puson, papasok sa kanyang suot na manipis na pajama. Habang pikit ang kanyang mga mata ay dama niyang pagpasok ng maliit na bagay sa loob niya at ang isang maliit na bagay na yon ay nadagdagan pa ng isa. Sa labis na sensasyong hatid nito ay napaliyat ng kanyang balakang ang dalaga at kasabay nito ang kanyang halinghing. Carmela, bulong ng binata sa tenga ng dalaga at marahan itong kinagat, sabay iginalaw ng kaibilis ang kanyang kamay sa ibaba ng dalaga at kasabay ng paggalaw ng kamay ng binata ay siya ring pagsayaw ng tubig. At dahil sa nakakaakit na reaksyon ni Carmela, ay hindi mapigilang iginalaw pa ng binata ang kanyang gitnang daliri mula sa loob ng dalaga at walang tigil niyang nilabas-masok ito. Higit tuloy na napaliyad si Carmela sa nakakabaliw nitong bilis. Habang abala ang kamay ng binata ay ramdam ni Carmela ang matigas na bagay mula sa binata na ngayon ay nakaipit sa pagitan ng kanyang mga hita mula sa likuran. Carmela, ang ganda mo. Papuri ni Arthur at saglit na napatigil si Carmela. Arthur, isa kang Del Supero at isa akong Kweko. Ano naman kung isa kang Kweko at isa akong Del Supero, Carmela? Baka mali ito, Arthur. Sabihin mo sa akin na tama ito. Tama ito, Carmela. Dahil mahal kita. At kung ano man ang pananagutan ko pagkatapos nito, haharapin ko. Wika ni Arthur at humarap sa kanyang dalaga. Mahal din kita, Arthur. Sagot niya at nagsalubong ang kanilang mga labi at halos ayaw bitawan ng binata ang matamis na halik ng dalaga. Sa init ng pagdilim ng langit ay hinubad ni Arthur ang lahat ng kasuotan ng dalaga at ganoon din siya. Ang kanilang mga damit ay hinagis nila sa dalampasigan at muling nagsalo ang kanilang maiinit na halik. Umupo ang binata sa bato ng ilog at hanggang bewang niya ang tubig. Habang ang dalaga naman ay nakaupo sa kanyang mga hita. Nang lumantad ang kaubaran ng dalaga sa kanyang mga mata,
ay sinunggaban nito ni Arthur ng halik sa liig, pababa sa tayong-tayo nitong bundok. At ang tuktok ng mga bundok ni Carmela ay matagumpay na ipinasok ni Arthur sa yungib ng kanyang mga bibig at doon nilasap ang matamis nitong lasa. At tila gutom na gutom ang binata at halos kainin na ang buong bundok ng dalaga. Takam na takam siya rito. Habang si Carmela naman ay liyad na napa sa bunot sa buhok ng binata. Habang nasa tubig ay unti-unting pinapasok ng binata ang kanyang pagkalalaki sa yungib ng dalaga. Masikip ang kanyang pagpasok, ngunit masarap hanggang sa tuluyan na siyang nakapaloob sa dalaga. Dahan lang ha. Hindi na naituloy ng dalaga ang sasabihin niya nang umindayog na ang bilis ni Arthur habang hawak ang kanyang bewang. Bawat indayog ay sagad na abot sa sukdulan at kapwa bigkas nila ang pangalan ng isa't isa sa kaligayahang kanilang nararamdaman. At habang nakikita ni Arthur ang nakakaingganyong reaksyon ng dalaga sa pagtanggap, ay naging hudyat ito sa kanya para maging mas mabilis at mas diinan pa ang bawat pagsalampak. Hanggang sa napuno ng kanilang mga boses ang ilog at isang masarap na gabi ang nabuo. Simula ng gabing yun ay nagkaroon ng magandang relasyon sina Arthur at Carmela, habang si Magnus naman ay panay buntot kay Emma at lingid sa kaalaman nito na si Emma at Carmela ay magkapatid. Makalipas ang halos 2 buwan, ay kasalukuyang nasa comfort room ngayon si Carmela. Hawak ang kanyang pregnancy test at natutuwa siya sa kanyang nakikita. At dali-dali siyang lumabas, sigaw ang pangalan ni Arthur. Arthur? Arthur! Sigaw niya sa pangalan nito at napalingon ito sa kanya. Carmela? Sagot nito sa kanya at ibinigay ni Carmela ang pregnancy test sa lalaki. What's this? Nakikita mo bang 2 pulang guhit, Arthur? Yes. And I'm pregnant. Arthur, buntis ako. Buntis ako. Nakangiti niyang siwalat at nanlalaki ang mga mata ni Arthur sa tuwa. You're pregnant? We're having a baby? Yes. Yes, Arthur. Yes. Oh my God. I love you so much, Carmela. I love you so much. Masayang sambit ni Arthur at pinugpog ng halikang dalaga sa buong mukha nito. Tell me, what do you wanna eat? May gusto ka bang kainin? Tell me, bibiling ko, lulutuin ko pa. Wika ni Arthur at nabuo ang masayang sandali ng dalawa. Kinagabihan, habang nasa kwarto ang dalawa ay tila may malalim na iniisip si Arthur habang nakaupo ito sa kama. Arthur, may problema ka ba? Walang problema, Carmela. Pero iniisip meron. Ano yun? I told you before, di ba? Naharapin ko lahat. Ano man ang maging resulta ng pagmamahalan natin. Buntis ka. And I want everything right. Anong ibig mong sabihin? Your lolo needs to know about this. Pero magagalit siya, Arthur. I know. Pero isang hakbang to. Para sa amin dalawa. Hindi man niya tumatanggap, ayos lang. Basta gusto ko lang malaman niya na mahal kita at aalagaan ko magiging pamilya natin. Hindi ito tungkol sa alitan lang, Carmela. Tungkol din to sa respeto natin sa kanya bilang lolo mo. Bilang pamilya mo. Bilang kadugo ng magiging anak natin. Sagot ni Arthur at natuwa si Carmela sa nais ng binata. At sinuportahan niya ang nais ni Arthur. Sa mga sumunod na araw ay magkasamang pumunta sina Carmela at Arthur sa mansyon ni Don Cueco. At nang makita ng Don ang kanyang apo ay labis ang kanyang tuwa at lakad takbong yumakap ito sa apo. Apo, oh my dear apo! Sambit ni Don na puno ng pangungulila sa apo. Ngunit nag-iba ang timpla nito nang makita si Arthur. Anong ginagawa mo dito, Arthur del Supero? Lolo, kasama ko po si Arthur at may kailangan kaming sabihin sa iyo. Sagot ni Carmela at yumapos ito sa braso ng binata. Hindi ko gustong nakikita ko, apo. Bigkas ng Don habang nakatingin sa kamay ng apo na yakap ang braso ng binata. Hayaan mo kaming makausap ka, Lolo, please. May mahalaga kasi kaming sasabihin. Pakiusap ng dalaga at pumayag naman ng Don. Sa sofa ay kasalukuyang kaharap ni Carmela at Arthur ang Don. At isiniwalat ng dalawa ang kanilang sadya at nagulat ang Don sa narinig. Kasal? Maghunos dili ka nga, apo. Magpapakasal ka sa kalaban. Hindi ako papayag. At kailanman hindi ito matatanggap. Lolo, mahal ko po si Arthur at magkakaroon na kami ng pamilya. Ano? Buntis ka? Buntis ka sa lalaking yan? Magdadalawang buwan na po, Lolo. Lapastangan. Iniingatan kita, Carmela.
Tapos mapupunta ka lang sa isang kalaban. Apo naman! Papalakihin ko ang anak mo at hindi mo kailangan magpakasal sa Arthur na yan. Mahal ko siya, Don Cueco. Naparito kami upang ipaalam sa iyo ang aming pagmamahalan. Iingatan ko ang mag-ina ko. Singit ni Arthur at hindi ito nagustuhan ng Don. Manahimik ka! Carmela, apo, bumalik ka kay Lolo. Mahal ko po si Arthur, Lolo. Mas pinipili mo siya kumpara sa akin. Ako na nagpalaki sa'yo. Lolo, magkakaroon na kami ng pamilya. Kung ganon, nakapili ka na pala po. Kaya simula sa araw na ito, wala ka ng mana at hindi na kita apo. Lolo, please. Umalis ka na. Hindi kita kilala. Matigas na sambit ng Don at humagulhulang dalaga ng kay lakas. Tayo na, Carmela. Matatanggap din niya tayo balang araw. Alo ni Arthur sa dalaga at inakay ito patayo. Ngunit bago pa man makaalis ang dalawa ay muling nagsalita ang Don. Hindi pa ako tapos sa'yo, Arthur. Pagbabanta ng Don na tuluyan ang umalis ang dalawa. Kinagabihan ay nagkagulong mga tao sa pabrika dahil may sunog na naganap. Lahat ng mga tao ay may dalang maraming balde ng mga tubig at sa awa ng Diyos ay agad na naapula ang apoy. At hindi ito nakapinsala ng malaki. Ang pangyayari na iyon ay alam na ni Arthur at Magnus, maging si Carmela, kung sino ang may gawa at ganun din si Emma. Nang matapos ang pangyayaring yun ay agad na tumawag si Emma sa kanyang lolo. Emma, ikaw ba to? Sabik na tanong ng Don sa isang apo. Ako nga, Lolo. Lolo, pakiusap tumigil ka na. Pakiusap tama ng kasakiman dahil baka pati ako mawala na sa'yo. Iwan niyo ako kung gusto niyo akong iwanan. Bahala na kayo sa buhay niyo. Lolo, tama na. Kasal ni Carmela sa susunod na araw. Ang hasyenda na to, ang pabrika, ay kinabukasan na rin ng magiging apo mo. Kaya sana wag mo tong sirain. Pakiusap. Dumalo ka sa kasal ni Carmela. Wika ni Emma at binabaan siya ng tawag ng Don at saktong dumating si Magnus. Sinong kausap mo, Emma? Ha? Wala. Si Loli. Kaibigan ko sa Batangas. Palusot niya. Hindi nagpahalata sa binata. Sa mga sumunod na araw ay kasal na ni Carmela at Arthur. Masaya ang lahat sa kasal na yun. Habang si Carmela naman ay umaasa na darating ang kanyang lolo. Ngunit hindi ito nagpakita. Gayunpaman ay hindi ito mapipigilan ang saya ng kanyang araw. Arthur Del Sopero, tinatanggap mo ba si Carmela Cueco bilang iyong kabiyak? Sa hirap man o sa ginawa? Opo, Father. Sagot ni Arthur habang masayang nakatingin sa kanyang asawa. Carmela Cueco, tinatanggap mo ba si Arthur Del Sopero bilang iyong magiging kabiyak sa hirap man o ginhawa? Opo, Father. Kung ganun ay ganap ko na kayong idinideklara bilang bagong mag-asawa. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare at sabay na naglapat ang labi ng bagong mag-asawa. Sa kabilang banda naman habang abala si Emma sa panunood ng kasal ng kanyang kapatid, ay tumabi sa kanya si Magnus at pinagdaop nito ang kanilang mga palad. Magnus, ano ba? Mahinang saway ni Emma at kinalas ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng binata. Habang sa kabilang banda naman ay hindi alam ng lahat na lihim na nanunood ang Don Cueco sa kasal ng kanyang apo habang nasa loob ito ng sasakyan. Oh, may apo. Babalik din kayo sa akin. Sambit ng Don sa kanyang isipan. Mahal niya ang kanyang mga apo ngunit nananaig pa rin ang kanyang pride. Ngunit sila Carmela at Arthur ay masayang magkasama. Simula sa araw na yon ay ganap na namuhay ang dalawa bilang bagong mag-asawa. Masaya sila at tahimik. Hindi sila nawawalan ng pag-asa na matatanggap din sila ng Don balang araw. Lumipas ang mga buwan ay isinilang ni Carmela ang panganay nila ni Arthur. At ngayon ay kasalukuyang karga-karga ni Arthur ang babae niyang anak kay Carmela. At naaaliw sa cute niyang anak. Ang ganda ng baby ko. Kasing ganda ng mami niya. Parang wala ka nakuha sa akin ah. Puro lahat sa mama mo ah. And I'm so sure magiging isa kang magandang dalaga. Isang dalaga na habang buhay kong magiging prinsesa. Anya sa bagong silang niyang anak at nagigiliw si Carmela sa kanyang asawa. Akin na si Daisy. Kailangan na niyang dumede. Dumede? Mami, baka pwede rin dumede ang daddy. Sagot ni Arthur at napatawa si Carmela. Pagkatapos ng anak ko, ikaw naman. Pabiro niyang sagot at isang halik sa noo ang iginawad sa kanya ng asawa. I love you. From the bottom of my heart. Until my last breath, my wife. You're amazing. And you're the beautiful gift to my life.
Ikaw at ang anak natin, Carmela. Mahal na mahal din kita, Arthur. Mahal ka namin ng anak mo. Sagot ni Carmela at muling naglapat ang labi nila ng kanyang asawa. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pagmamahalan ni Carmela at ni Arthur. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwento ng Dear Celine. At naway makasama ko kayong muli sa mas marami pang kwento.